Nag-iisang anak si Angelina ng mayor sa syudad ng Kamaynilaan. Kilala bilang spoiled na anak ang dalaga dahil nakukuha nito ang lahat ng kanyang gusto dahil kilalang mayaman ng kanyang ama't ina. Mapilis sa kaibigan si Angelina, pati na sa mga lalaking nais niyang maging nobyo. Sa katunayan, ay niwalang lalaking nagtatagal sa kanya dahil mabilis lamang siyang mapagod sa tuwing papasok siya sa isang relasyon. Hindi may pagkakaila na lapitin ng dalaga, mapababae man o lalaki. Hindi lang dahil anak siya ng mayor, kundi dahil na rin sa kanyang karisma at kakaibang angking ganda. Isang araw, habang nasa hotel sila kasama ang buong pamilya niya, ay bigla na lamang may isang lalaking lumapit kay Angelina. "Pwede bang maupo?" tanong nito. Tumaas ang kilay ni Angelina at lumingon sa paligid. "Maraming upuan sa paligid, mister. Bakit dito mo gustong umupo?" Tumawa naman ang marahanang gwapong lalaki at huminga ng malalim. "I'm one of the visitors here, miss. Hindi naman siguro bawal kung dito ko gustong umupo, hindi ba?" Napairap agad ang dalaga at tumayo. "Okay, the chair is yours. Papansin." Kaagad lumipat ng ibang upuan ng dalaga at naiwan namang tulala ang gwapong lalaki. What was that? Grabe, ang maldita naman ng babaeng yun. Anak pa naman ng mayor. Saan kaya yung pinaglihi? At ang opposite ng ugali nila sa alkalde. Bulong nito at umupo na sa upuan. Nagsimula na ang buong seremonyas at nakadama na ng pagod si Angelina. Tinawagan niya ang kanyang ama kahit pa nasa kabilang mesa lamang ito at may kausap na bisita. Hindi naman nagtagal ay kaagad itong sumagot at tumingin sa kanya. "What now, sweetheart?" "Dad, hindi pa ba tayo uuwi? May trabaho ka pa bukas, Dada." "Minsan lang to, iha. Just give me another hour." "Fine, Dad. Dito na lang muna ako. Please make it fast. At uwing-uwi na ho talaga ako." Tumawa ang Don at umiling pa. "Anak, hindi ko pwedeng madaliin ang pakikipag-usap sa kapwa ko, Mayor. Dahil importante ito. Maglibang ka na muna dyan para hindi mo mapansin ang oras." As if may iba akong pwedeng gawin dito. Sasagot pa sana ang Don nang biglang may lumapit na isang lalaki rito. "Ibababa ko na, iha, ha, at may kakausapin lang ako. Bye, love you." Napailing na lamang si Angelina at binaba na ang tawag. Sa kabilang mesa naman ay ang ama ni Angelina na kaagad tumayo nang lumapit ang isang gwapong lalaki sa kanya. "Sorry about that. Kausap ko lang ang anak ko, Mr. David Valencia. Kumusta ka?" "I'm doing good, Mayor. Kausap niyo po ang anak ninyo?" "Nandoon lang naman siya sa kabilang table, hindi po ba?" "Oh, yes. Gusto nang umuwi eh. But anyway, nakausap mo na ba siya?" "Yes po, Mayor. Kanina lang. Kaso mukhang mainit ho ang ulo eh." Napakamot ng ulo ang binatang si David nang maalala niya si Angelina. Tumawa ng marahan ng mayor at tila napahiya sa kaharap. "Pagpasensyahan mo na ang dalaga ko, iho. Masyado lang talaga siyang mapili sa kaibigan. But anyway, mabait na bata yun." Tumango si David at binalikan ng tingin si Angelina na nakayuko na sa mesa. Napangiti na lamang ang binata at hindi mawala-wala ang tingin nito kay Angelina. Umupo ka, iho. Pag-usapan natin ang tungkol sa negosyo ko. Baka sakaling magustuhan mong mag-invest sa amin." Tumango muli si David at paminsan-minsan ay tumitingin din sa gawin ni Angelina. May-ari si David ng iba't ibang kumpanya sa lugar. Ngunit kilala ang binata bilang isang investors ng iilang negosyante upang tumubo naman ang kanyang perang nakatambak. Natapos ang gabi na hindi muling nagkausap si Angelina at David. Kaya kinabukasan ay bumisita si David sa mansyon ng mayor kahit hindi siya inimbitahan nito.
Napadalaw ka, iho. This is a surprise. Masayang wika ng Don at niyakap ang binata. Tumawa naman ng marahan si David at tumingin sa bahay. Pasensya na po, Mayor, kung bumisita ako nang walang pasabi. Narin ho ba ang dalaga ninyo? Nahihiya niyang sagot. Napasinghap ang Don ngunit kaagad namang ngumiti. Sabi ko na nga ba, type mo Angelina ko eh. Halika, pasok. At baka mamaya ay bababa na yun sa silid niya. Wala yung gagawin ngayon. Akong bahala sa'yo. Inapangiti naman si David at kaagad sumunod sa Don. Naghintay muna ng ilang minuto si David bago bumaba si Angelina. Kaagad na patayo ang binata sabay ngiti. Ngunit kaagad ding nawala ang kanyang ngiti nang nilagpasan lamang siya ng dalaga. Iha, David is here. Bumisita siya para sa'yo. Masayang wika ng Don, ngunit hindi sila pinansin ng dalaga. Tila napahiya naman ang Don at humingi ng pasensya kay David. Sorry David, iho. Mukhang bad mood ata ang dalaga ko. Teka at pupuntahan ko muna siya sa kusina. Tumango si David at naghintay sa sala. Doon narinig niya ang sagutan ng Don at ni Angelina. Dad, alam niyong wala akong panahon sa bisita, hindi ba? At ngayon pa lang, ay sinasabi ko na sa inyo na wala akong panahon sa mga lalaki. Angelina, hindi lang siya basta-bastang lalaki. Come on, iha. Kahit harapin mo lang siya ay okay na. Nakausap mo na siya kagabi, kaya kilala mo na siya. Dad, marami hong kumausap sa akin kagabi. Please, paalisin mo na kung sino man ang lalaking yan at hindi ako interested. Sa huli, ay walang nagawa ang Don kundi ang bumalik sa sala. Bagsak ang balikat nito at malungkot na ngumiti kay David. Hindi pa man nakakapagsalita ang Don, ay tinaas na ni David ang kanyang isang kamay. I totally understand po, Mayor. Uuwi na lamang ho ako. Dadalawin ko na lang kayo bukas sa opisina ninyo at pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-e-invest ko sa inyong kumpanya. Mas lalo pang napahiya ang Don at ngumiti ng tipid. Maiintindihan ko, iho, kung hindi mo na itutuloy ang tungkol sa investment. Hindi po, Mayor. Itutuloy pa rin natin ang tungkol sa napag-usapan natin. Ibang usapan ho ang anak ninyo sa negosyo natin. Maraming salamat, David. I'll see you tomorrow then. Yes po, alis na po ako. Umalis na si David at pinagsabihan naman ng Don ang kanyang dalaga na si Angelina. Hanggang kailan ka ba magiging ganito, Angelina? Hindi ka na bumabata, anak, at kailangan mo nang makatagpo ng lalaking mapapangasawa mo. Ay, Dad, 28 pa lang po ako. Ayoko mo nang magpakasal sa kahit sinong lalaki. Kaya kailangan ko ng mahabang oras. Walang ganang sagot nito. Hindi na lamang nagsalita ang Don at naghanda na upang pumasok sa kanyang opisina. Samantalang si Angelina naman ay nasa bahay lamang sa araw na yun dahil hindi na siya pinagtrabaho ng Don simula nang makapagtapos siya ng kolehiyo. Kinabukasan ay bumisita si David sa opisina ng Don at kaagad pumirma ng kontrata bilang investor ng Don sa negosyo nito. Masayang nakipagkamay ang Don at niyaka pa si David. Salamat, David, iho. Sobrang saya ko at isa ang kumpanya ko sa pinili mo. Anong gusto mo? Wine? Juice? Tell me. Hindi na po, Mayor. Masaya na ho akong makita na masaya kayo. Aalis na po ako at may trabaho pa ako sa opisina. Oh, okay. Aalis na rin ako maya-maya at bibisitahin ko na muna ang kumpanya ko. Pero please tell me, iho, kung ano ang gusto mo. Hindi na muna nagsalita si David at tumitig lamang sa Don. Maya-maya pa ay umiling siya at kumiti. Seryoso po, Mayor. Wala ho akong kailangan. Pero may isa lang sana akong ipapakiusap. Pero baka hindi niyo rin po kayang gawin. Name it, David. Lahat ay gagawin ko, mapasaya ka lang rin, iho. So, tell me. Nagdadalawang isip pa si David kung sasabihin niya ba sa Don ang kanyang nais o tumahimik na lamang.
Hanggang sa lumipas ang ilang segundo, ay ngumiting muli ang binata. Tungkol kasi ito sa anak ninyo, Mayor. Kay Angelina? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Nakakahiya man pong sabihin. Pero ilang buwan ko na hong tinatago ito. I like your daughter, Mayor. At nais ko pong mapalapit sa kanya. Natameme naman ang Don dahil alam niyang mahirap ang nais ng binata. Iho, ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa'yo. Mahirap suyuin ang anak ko, David. Kahit mayaman at gwapo ka pa ay mahihirapan ka doon sa batang yun. Ngumiti si David at tumango. Alam ko po, Mayor. Kaya nga plano ko sanang magpanggap na bodyguard upang mapalapit sa kanya. Bodyguard? Nais mo maging bodyguard ng anak ko? Pero paano ang kumpanya ninyo? Hindi naman siguro araw-araw may lakad ang anak ninyo, Mayor, hindi ba? Magagawan ko po ng paraan ng kumpanya. Kung ganun, kailangan mong tumira sa bahay ko. Pero seryoso ka ba talaga, iho? Hindi madaling maging bodyguard. Alam ko po. Pero para ho sa anak ninyo, Mayor, ay kakayanin ko. Kahit pa gawin niya akong alalay, okay lang. Napangiti na lamang ang Don at tumango. Kung gano'n ay papayag ako. Sa bahay ka natitira. At tito na ang itawag mo sa akin. Maraming salamat po, Mayor. Gagawin ko po ang lahat para mapansin ako ng anak ninyo. Dahil malakas ang pakiramdam ko na siya ng babaeng hinahanap ko. Napailing na lamang ang Don. Ngunit hindi mawala ang ngiti sa labi nito. Ay, pag-ibig nga naman, oo. Nasuportado kita, iho. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Alam mo bang pinaghirapan ko rin ang nanay niyan bago ko naging asawa? Kaya good luck, David. Laban. Tumawa ang binata at kinamayan ng Don. Napangiti muli siya nang maalala ang magandang mukha ni Angelina. Ilang babae na ang nakasalamuhan ni David. Pero kay Angelina lamang siya tinamaan ng husto. Unang kita niya palang kay Angelina, ay alam niyang ito ng babaeng nais niyang maging asawa. Kahit pa alam ni David na may pagka-spoiled brat ang dalaga ay hindi pa rin nawala ang kanyang nararamdaman para dito. Bumalik sa opisina si David upang asikasuhin ang trabaho at inahabili nilang sa kanyang mga tauhan ng kumpanya. Nang matapos ang lahat, ay napaupo na lamang siya at pinikit ang mga mata. Kaagad pumasok sa kanyang isip ang mga alaala niya kay Angelina. Nasa opisina siya ng mga araw na yon at nanunood lamang ng balita nang biglang nahagip ng kamera ang anak ng mayor. May kausap si Angelina sa oras na yon at tila walang pakialam sa kanyang paligid. Tila tumigil naman ang mundo ni David ng mga oras na yon dahil sobrang nagagandahan siya kay Angelina. Simula noon, ay palihim niyang sinusundan ng Don dahil halos lahat ng event ay kasama nito ang kanyang unika iha. Hanggang sa magkaroon ng chance ang binata na makausap si Angelina, ngunit tinarayan lamang siya nito. Napailing si David nang maalala ang tungkol kay Angelina at kaagad tumayo. Let's see kung tunay nga bang pag-ibig ang nararamdaman ko para sa babaeng yun. Pansamantala lamang lahat ng to. Sa isip niya at kaagad umuwi sa kanilang mansyon. Nagdesisyon si David na baguhin ang kanyang pangalan pati na ang kanyang pananamit upang hindi siya makilala ni Angelina. Ngunit nang maalala niyang hindi naman pala sila nagkakilala ng lubusan ng dalaga, ay hindi na lamang niya itinuloy. Sa madaling salita, ay nasa bahay na ng mayor si David bit-bit ang isang traveling bag. Maliit lamang ito, ngunit kumpleto naman sa gamit. Kinakabahan si David sa posibleng maging reaksyon ni Angelina dahil ang alam niya ay nasanay itong walang gwardya, puwera na lang sa kanyang ama. Pinapasok na si David sa mansyon ng ilang katulong at pinaghintay na bumaba si Angelina dahil nasa munisipyo pa ang mayor. Hanggang sa bumaba na nga ang dalaga at kaagad nagtagpo ang mga kilay nito nang makita siya. Sinong hinihintay mo? Wala pa ang daddy dito.
Tipid na wika ni Angelina. Ngunit para naman itong musika sa pandinig ni David. Kaagad tumayo ang binata at bahagyang yumuko. Good morning, Ma'am Angelina. Ako po ang guardian ninyo. Kinuha po ako ng daddy ninyo upang masiguro niya ang seguridad mo. You're my what? Ang ginawa ni daddy yun? Alam niya naman na hindi ko kailangan ng tagabantay. Umuwi ka na. Ako nang bahala sa daddy ko. Pasensya na po, ma'am. Pero hintayin na lang po natin si Mayor. Bayad na po kasi ako ng 1 taon eh. Tila hindi makapaniwala si Angelina at kaagad na pailing. Bahala ka. Nagsasayang ka lang ng oras dahil papauwin ka lang din ni daddy mamaya. Nilagpasan si David ni Angelina at dumiretso ito sa kusina. Huminga na lamang ng malalim ang binata at bumalik sa pagkakaupo. Makalipas ang ilang oras, ay dumating na ang Don at kaagad ngumiti nang makita si David. Handito ka na pala, David. Nagkita na ba kayo ng anak ko? Opo, Mayor. Ang kaso, tinarayan ulit ako. Tumawa ng marahan ng Don at tinapik sa balikat si David. Hayaan mo at kakausapin ko. Ngumiti si David at agad ring napayuko nang makita si Angelina na nasa likuran na ng Don. At ano tong ginawa mo, Dad? Do I look like I need some bodyguards? Bungad ni Angelina sa kanyang ama. Oh, there you are, sweetheart. I missed you too. And yes, you need a bodyguard. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin alam, anak, kung kailan aatake ang makalaban. Napairap sa kawalan ng dalaga at umupo ng sofa. Dad, stop treating me like a kid. Hindi na po ako bata at kaya ko ng sarili ko without a bodyguard. Kahit na, anak, inuulit ko. Kailangan mo ng gwardya para sa seguridad mo. Tapos ang usapan. David, ang katulong na namin ang bahala sa mga gamit mo. Nasa library lamang ako kung may nais kang sabihin. Umakyat na ang Don kaya napayuko muli si David. Narinig niya ang malalim na hininga ni Angelina kaya napataas siya ng tingin. Wait, you look familiar. Nagkita na ba tayo sa isang event? Tanong ng dalaga kaya lihim na napangiti ang binata. Hindi lang sa event, Angelina. Pero parang ako lang yatang nakakaalala nun. Sa isip nito at dahan-dahang umiling. Hindi po, ma'am. Ngayon lamang po tayo nagkita sa personal. Pero nakikita po kita sa TV. Tumango si Angelina at tumayo na sa pagkakaupo. Sige, magbihis ka. May lakad tayo maya-maya. Kung nais ni Daddy na magkaroon ako ng bantay, wala na akong magagawa dun. Just don't mind my businesses here, okay? Wala pong problema, Ma'am Angelina. Aalis na sana si Angelina nang bigla itong napatigil. Call me Ina. Sobrang haba ng Angelina, kaya Ina na lang. Ano itatawag ko sa'yo? Hindi mapigilang mapangiti ni David dahil tila naging interesado sa kanyang dalaga. Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong bagay dahil kailangan ko lang talagang malaman ang pangalan mo, mister. Kaagad namang nawala ang ngiti ni David at napalitan ng pagkadismaya. David will do, Miss Ina. Tipid niyang wika at tumango lamang si Angelina. Nang makaakyat na sa taas ng bahay si Angelina, ay saka naman napailing si David. That spoiled brat. Bakit sa kanya pa tumibok ang puso ko? Ang pangit ng ugali. Bulong niya at kaagad hinanap ang katulong ng Don upang magpahatid sa kanyang silid. Mabilis lumipas ang oras at pinatawag na si David ni Angelina dahil balak ng dalaga na mag-bar sa oras na yun. Nasa kalagitnaan ng pagtatrabaho si David sa kanyang laptop nang kumatok ang katulong. Sir, pinapababa na po kayo ni Ma'am Ina. Ngayon na daw po. Kaagad namang itinigil ni David ang ginagawa at kaagad ring tinago ang laptop sa ilalim ng kanyang unan. Kumuha lamang siya ng jacket
at agad ding lumabas ng kwarto. Nakita ni David si Angelina na nakaupo sa sofa habang may tinitingnan nito sa daladala niyang cellphone. Kaagad itong tumayo nang makita siya at pinabitbit sa kanyang mamahaling bag. Sa bar na tayo dumiretso. Naroon ang mga kaibigan ko. Yes po, Ma'am Ina. Nag-drive na si David sa sasakyan, samantalang nasa backseat naman si Angelina. Lihim na tinititigan ng binata ang front mirror upang makita niya ang dalaga. Sa daan ka tumingin, David, at baka mabangga pa tayo. Pasimpleng wika ni Angelina at kaagad nag-iwas ng tingin ng binata. Namula ang mukha ni David dahil sa pagkahiya, kaya lihim siyang napailing. Ibang-iba ako pagdating sa babaeng to. Ganito ba talagang ma-in love? Sa isip niya, at hindi na binalik ang tingin sa salamin. Narating na nila ang bar na nais puntahan ni Angelina at kaagad itong bumaba. Sumunod siya rito at hindi naman ito lumingon pa kay David. Pagdating nila sa mesa, ay kaagad bumaling sa kanya ang mga titig ng mga kababaihan. Sino yung kasama mo, Ina? Ang gwapo ha? Boyfriend mo ba? Narinig ni David na tanong ng isang babae. He's my bodyguard. Nais kasi ni Daddy na may kasama ako for my security. Hayaan na lang natin dahil sinabihan ko naman siyang huwag pakialaman ng mga ginagawa ko. Sagot naman ni Angelina, kaya umupo na sa ibang mesa si David. Nag-order na rin siya ng maiinom dahil tila kinalimutan na siya ni Angelina at nagsimula na rin itong mag-inom. Napailing si David dahil naalala niyang bodyguard pala siya sa oras na yun at hindi CEO. Lihim na nilibot ng tingin ng binata ang buong lugar. Hindi siya mahilig sa bar dahil opisina at bahay lamang umiikot ang kanyang oras. Minsan ay dumadalo rin siya sa iba't ibang party. Depende kung naroon ba ang doon. Dahil natitiyak ni David na naroon rin ang unikaihan nitong si Angelina. Mabilis lumipas ang gabi at napansin ni David na tinamaan na ng alak sa Angelina. Nagsasayaw na rin ito sa dance floor kasama ang mga kaibigan nito. Hindi binitawan ng tingin ni David si Angelina sa takot na baka malingat siya at mawala ito sa dance floor. Hanggang sa may isang lalaking humawak sa bewang nito at kaagad nagpupumiglas si Angelina. At tila naging kidlat naman si David sa mga oras na yun at mabilis na nakalapit sa dalaga. Bitawan mo siya kung ayaw mong masaktan. Seryosong wika ni David at hinawakan ang braso ng lalaki. Tumawa naman ang lalaki at tumingin kay Angelina. May knight in shining armor ka pala, anak ng aming mayor. Too bad at hindi kita makuha ngayon. Mabilis lumayo ang lalaki, ngunit patuloy naman itong tumatawa. Mabilis nawala ng balanse si Angelina, kaya napakapit ito kay David. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang wika ng binata nang mapansin niyang nakahawak na sa kanya si Angelina. Iya, pero please umuwi na tayo. Masakit ang ulo ko at baka bumalik pang lalaking yun. Sige. Magpaalam ka na muna sa mga kaibigan mo. Kinuha ni David ang bag ni Angelina na nasa kanyang mesa at kaagad nagbayad sa counter. Maya-maya pa ay nakalabas na sila sa bar at mabilis na nakapasok sa loob ng sasakyan. Salamat. Kundi dahil sa'yo baka nabastos na ako ng lalaking yun. Wika ni Angelina na siyang ikinabigla pa ni David. Naisip ng marunong naman palang magpasalamat ang dalagang nagugustuhan niya. It's my duty to protect you, Ina. Umuwi na tayo sa inyo. Tumango naman ang dalaga at pinikit ang mga mata. Ngunit bago pa man umandar ang sasakyan, ay biglang lumabas si Angelina sa kotse at lumipat sa unahan. Simula ngayon ay dito na ako sa harap uupo. Natatakot ako sa likod. Saad nito, kaya napangiti na lamang si David. Naramdaman niyang unti-unti nang binubuksan ng dalagang pintuan nito upang makapasok siya. Pumikit muli si Angelina,
kaya pinandar na ni David ang sasakyan. Mahina lamang ang kanyang pagpapatakbo upang mas makasama niya pa ng mas matagal ang dalaga kahit pa natutulog na ito. Pagdating sa bahay, ay hindi na ginising ni David si Angelina at kinarga na lamang ito na para bang bagong kasal. Hindi maintindihan ni David ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yun. Sobrang lapit nila sa isa't isa at ramdam ni David ang tuwa habang karga-karga niya si Angelina. Dahan-dahan niyang inihiga sa kama ang dalaga at tinanggal ang sapatos nito. "Sleep tight, Ina, and dream of me." Bulong niya at lumabas na sa kwarto. Dumiretso si David sa kanyang laptop at ipinagpatuloy ang ginagawa. Nasa kalagitnaan na ng pagtatrabaho ang binata nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng lalaking bumastos kay Angelina. Anong pinagsasabi ng lalaking yun? Hindi ka na makakalapit kay Angelina kung sino ka mang lalaki ka. Sa isip niya at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Matapos ang trabaho ay kaagad natulog si David dahil maaga pa siyang gigising upang makausap si Angelina. Kinabukasan ay nagising si Angelina na masakit ng kanyang ulo. Nagulat pa siya nang makita si David na nasa gilid ng pinto ng kanyang kwarto. Mabilis siyang kumuha ng kumot at niyakap ang kanyang sarili. Tumawa naman ng marahan si David at binigay ang isang basong malamig na tubig. "Good morning. Masakit pa ba ang ulo mo? Here, hinintay talaga kitang magising dahil may sasabihin ako." Okay. Anong sasabihin mo?" "Didiretsuhin na kita ah. Mas mainam na wag na tayong bumalik sa bar na yun. At baka bastusin kang muli doon. Maghanap na lamang tayo ng ibang bar ng mga kaibigan mo." Actually, yan din ang naiisip ko. Naalala ko kagabi ang nangyari. Pero paano ako napunta rito sa kwarto ko? Pinakit kita rito. Uminom ka na muna ng tubig upang may masmasan ang hangover mo. Salamat, David. The pleasure is mine. Tipid na ngumiti si Angelina at kaagad inubos ang tubig. Nang masiguro naman ni David na okay na ang dalaga, ay lumabas na siya ng silid nito. Nakita niya kaagad ang Don at ngumiti ito nang makita siya. "Kumusta naman ang ilang oras na pagtatrabaho sa anak ko?" "Mabuti naman ho, Mayor. Pero may nangyari kagabi sa bar na pinuntahan namin. May bumastos ho sa anak ninyo at nag-iwan pa ito ng mensahe." Napasinghap ang Don, ngunit agad ding napailing. "Simula nang pumasok ako sa politika ay alam kong hindi na naging ligtas ng seguridad ng anak ko, David. Pero malaki ang tiwala ko sa iyo, iho. Alam kong poprotektahan mo si Angelina, hindi lang dahil sa akin, kundi dahil na rin mahal mo siya." "Tama po kayo, Mayor. Mahal ko na nga po ang anak ninyo. Hindi ko naman siguro isasakripisyo ang trabaho ko kung simpleng pagtingin lamang ito." Ngumiti ang Don at tumango. "Ano ka ba, iho? Tigilan mo nang kakatawag mo sa akin ng Mayor. Dahil hindi magtatagal, ay papa na ang itatawag mo sa akin. Hosa, magpahinga ka na muna. Sa susunod na linggo ay may lakad ako kasama ang buong tauhan ko sa munisipyo. Ikaw na muna ang bahala sa anak ko." Tumango ang binata at agad ring nagpaalam sa Don. Nang makapasok si David sa kanyang silid, ay inisip niya kung ano ang gagawing hakbang upang mapalapit palalo sa kanya si Angelina. Napangiti siya nang maisip na yayain ang dalaga na mamasyal sa paborito niyang lugar noong kabataan niya. Kaagad naligo si David at nagbihis ng simpleng damit. Nagsuot na rin siya ng sapatos at lumabas na ng kwarto. Nakita niya agad si Angelina na nakaupo sa sofa at nagtataka pa ito nang makita ang binata. "May lakad ka ba? Bihis na bihis ka yata." Tanong ni Angelina. "May lakad tayo, Ina. Kaya maligo ka na at maghihintay ako rito." Nakangiting sagot naman ni David. "Aha? Saan tayo pupunta? Gusto ko sanang magpahinga eh. Masakit pa ang ulo ko."
Mas makakapagpahinga ka ng gusto sa pupuntahan natin. Sige na at maghahanda pa ako ng mga dadalhin nating pagkain. Teka, magpipiknik ba tayo? Yup, at alam kong magugustuhan mo doon. Nakadama ng excitement si Angelina at mabilis na tumayo sa sofa. Sige, hintayin mo ako rito. Madali lang to. Tumakbo na ito papunta sa taas, kaya napatawa na lamang si David. Habang naghahanda si Angelina, ay naghahanda na rin ang pagkain ng binata. Balak ni David na ipakita kay Angelina ang lugar kung saan madalas nilang pinupuntahan noong buhay pa ang kanyang mga magulang. Isang oras rin ang lumipas at binabaybay na nila ang daan papunta sa kanilang destinasyon. Matulog ka na muna, Ina, at medyo malayo-layo pa ang biyahe natin. Mamayang gabi pa tayo darating doon. Ngiting wika ni David. Ha? Ang layo pala ng biyahe natin? Oo, pero hindi ka magsisisi kapag makita mo na ang lugar. Okay, gisingin mo na lang ako kapag naroon na tayo. Pumikit na si Angelina at patuloy pa rin sa pagdidrive si David. 9 na oras rin ang kanilang naging biyahe bago narating ang paboritong lugar ni David nung kabataan niya pa. We're here, Ina. Nagising na. Bahagya pang nagulat ang dalaga nang makitang madilim na sa labas, kaya mabilis itong umupo ng tuwid. Nasaan tayo? Bakit ang dilim sa labas? Ang haba pala ng tulog ko. Narito tayo sa paboritong lugar ng buong pamilya ko. Dito kami pumupunta tuwing walang trabaho ang mama at papa ko. Natigil lamang kami. Noong naging busy na si papa. Hanggang sa mamatay na sila pareho. Napasinghap si Angelina at nakaramdam ng awa para kay David. Sorry to hear that, David. Nag-iisa ka na lang pala sa buhay. Okay lang, Ina. Tanggap ko naman na iniwan na nila ako. At kaya ko naman ang sarili ko. Ngumiti si Angelina at tumango. Tara na sa labas. Ang ganda rito, no? Makikita natin ang buong syudad. Nasa Maynila pa ba tayo? Nope. Wala na tayo sa Maynila, Ina. Don't worry. At uuwi rin tayo kung nais mo nang umuwi. Nagkibit balikat na lamang si Angelina at nauna nang bumaba. Tumulong na rin ito sa pagbaba ng ibang gamit at ganon rin ang ginawa ni David. Hindi maibsan ang tuwang nararamdaman ni Angelina sa mga oras na yun. Ganoon rin ang nararamdaman ni David dahil ramdam nilang magaan ang kanilang loob sa isa't isa. Nagustuhan nila pareho ang lugar dahil makikita nila ang ganda ng buong syudad, lalo pa kung madilim na. Nakilala din ni Angelina si David, ngunit hindi lahat ay pinaalam ng binata ang tungkol sa kanya. Naghahanap pa siya ng tiyempo kung kailan sasabihin sa dalaga ang totoo. Hanggang sa hindi na nila namalayan ang oras at 10 oras na pala ng umaga. Umuwi na tayo. Mag-uumaga na pala. Uwi ka ni David. Ay, gusto ko pa sanang manatili rito eh. Pero kailangan na nating umuwi at sisikat na ang araw. Oo nga. Hayaan mo at babalik tayo rito. Sa ngayon, ay bumalik na muna tayo sa Maynila. Hindi mawala-wala ang ngiti ng dalawa habang binabaybay ang daan pa uwi. Malapit na sila sa Maynila nang biglang pumutok ang kanilang dalawang gulong. Napasigaw sa gulat si Angelina at kaagad huminto ang kanilang sasakyan. Huwag ka nang bumaba, Ina. Ako nang bababa. Tawagan mo na lang ang daddy mo at sabihin kailangan natin ng tulong. Mabilis namang tumango si Angelina at sinunod ang utos ng binata. Pagbaba ni David sa sasakyan, ay nagulat ito nang makitang nagsisilabasan ng ilang kalalakihan sa matataas na damo. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makilala niya ang isa sa mga ito. Ikaw? Ikaw yung nasa bar na bumastos kay Angelina, hindi ba? Tumawa pa ang lalaki at pasimpleng tumingin kay Angelina na nasa loob ng sasakyan. Kami nga. Hindi ba't sinabi ko sa'yo sa gabing yun na balang araw ay makukuha ko rin ang babaeng yan? Kung suswertihin ay malaki ang makukuha naming pera sa kanya. Tumawa rin si David
upang matabunan ng takot na nararamdaman. Nakalimutan mo yatang narito pa ako. Dadaan ka muna sa akin bago mo makuha si Angelina. Mas lalo namang natawa ang lalaki at kaagad sinenyasan ng mga kasama na sugurin si David. Nanlaki naman ang mga mata ni Angelina na nooy nasa loob pa rin ng sasakyan at mabilis na nilakang pinto. Kitang-kita niya kung paano makipaglaban si David sa hindi lalampas sa 10 kalalakihan. Natawagan na rin ni Angelina ang kanyang ama at papunta ng mga tauhan nito. Ngunit lalong nangamba ang dalaga nang makita niyang natumba si David at pinagtulungan nito ng mga kalaban. Tawa lamang ng tawa ang leader ng grupo at akmang bubuksan ang pintuan ng kotse. Ngunit hindi nito magawang buksan dahil nakalock iyon sa loob. Sumigaw si Angelina nang pursahang buksan ng lalaki ang pinto. Ngunit mabilis itong nahawakan ni David at sabay silang natumba ng lalaki. Halos hindi na makilala ang itsura ni David sa mga oras na yon. Mabuti na lamang at walang dalang kahit anong bagay ang mga kalaban kaya nakahinga pa rin ng maluwag si Angelina. Ilang segundo pa ay narinig na nila ang busina ng mga sasakyan kasamang ilang kapulisan. Mabilis na tumakbo papalayo ang mga kalaban at naiwan namang nakahiga sa kalsada si David. Mabilis namang lumabas si Angelina sa kotse at nilapitan agad ang binata. David, oh my goodness, help us! Dalhin natin siya sa ospital. Sigaw ni Angelina sa mga rumisponde sa kanila. Pinagtulungan nilang isakay si David sa sasakyan at kaagad isinugod sa ospital. Alalang-alala si Angelina habang nasa loob ng sasakyan at hawak-hawak ang kamay ng binata. David, please hold on. Malapit na tayo. Mananagot ang gumawa nito sa'yo, David. I'm sorry kung kailangan mangyari ito sa'yo para lang sa kaligtasan ko. Sorry. Paulit-ulit na bulong ni Angelina. Kahit kailan ay hindi pa siya nakaramdam ng ganoong klaseng pag-aalala dahil wala naman siyang pakis sa kanyang mga nakapaligid. Ngunit iba ang kanyang nararamdaman sa oras na yun dahil kitang-kita niya kung paano siya pinotektahan ng kanyang gwardyang si David. Hindi pa sigurado ang dalaga sa kanyang nararamdaman, ngunit isa lang iniisip niya. Ayaw niyang mawala sa kanyang tabi si David dahil importante ito sa kanya at utang niya sa binata ang kanyang buhay. Pagdating sa ospital ay kaagad silang inasikaso ng mga nurses at nagulat pa si Angelina nang makilala ng doktor ang binata. Ano nangyari sa pamangkin ko? Bakit bugbog sarado siya? Uwi ka ng doktor. May nangyari lang po sa amin habang pauwi kami. Pinagtulungan po ang gwardiya ko sa di namin kilalang tao. Utal na wika ni Angelina. Ano? Gwardiya? Paano naging gwardiya itong pamangkin ko ay may-ari ito ng maraming kumpanya? Dalhin na siya sa ER. Napatulala si Angelina sa narinig at naiwan na lamang sa labas habang dinala sa loob ang binata. Maya-maya pa ay dumating ang Don at hinihingal pa ito. Nasaan si David? Nasaan siya, anak? Dad, sabihin niyo nga sa akin ang totoo. Sino ba talaga si David? Tulalang tanong ni Angelina. Napatigil naman ang Don, ngunit agad rin nakabawi. Hindi mo na yan importante sa ngayon, Iha. Ang kaligtasan ni David ang kailangan nating isipin sa ngayon. Nahuli na ang mga nais dumukot sa'yo. Matagal ka na pala nilang minamatsagan. Mabuti na lamang at naroon si David. Hindi nakasagot si Angelina at tulala pa rin nakatingin sa pinto ng ER. Mabilis lumipas ang oras at nagising na si David at puno ng benda ang katawan at mukha nito. Pumasok sa loob si Angelina pati na ang mayor. Bigla namang sumigla ang mga mata ni David nang makitang ligtas ang dalaga. Kumusta ka na, Ina? May masakit ba sa'yo? Tanong ni David dito. Tumulo naman ang luha ni Angelina at mahinang hinampas ang braso ni David. Tinatanong mo talaga sa akin yan, ha? Ikaw nga ang napuruhan dyan dahil sa akin eh. Tumawa ng marahan si David at hinawakan ang kamay ni Angelina. Ang makita kang ligtas sa importante sa akin, Ina. Masaya akong makita kang narito sa tabi ko.
Umiiyak pa rin si Angelina nang bigla nitong naalala ang tungkol sa sinabi ng doktor. May tinatago ka ba sa akin, David? Nagulat ang doktor kanina nang sinabi kong gwardya kita. May dapat ba akong malaman? Napatigil si David pati na ang ama ni Angelina. Huminga na lamang ng malalim si David at tipid nang umiti sa dalaga. Mag-usap na muna kayo, iho. Sa labas na lamang ako. Paalam ng Don at tumango si David dito. Inang nakalabas na ang Don ay umupo si Angelina sa tabi ni David at titig na titig sa mga mata ng binata. Tell me the truth, David. Paano ako magpapakatotoo sa sarili kong nararamdaman para sa'yo kung may tinatago ka naman sa akin? Nagsinungaling ako, Ina. May rason ako kung bakit nagpanggap akong gwardya mo. Kinausap ko ang daddy mo na maging bodyguard mo upang mapalapit ako sa'yo. Gusto kita, Ina. Gustong gusto kita noon pa man. Pero Dad, malamang ako sa'yo kaya ginawa ko to. Nakikita kong wala akong pag-asa kung hindi ako gagawa ng paraan para makasama ka. May kumpanya akong pinapatakbo, Ina. Pero nagawan ko yun ng paraan, makasama lang kita. Tumulo ang luha ni Angelina at niyakap ang binata. Baliw ka. Nasaktan ka patuloy dahil sa akin. Pwede mo naman akong ligawan kung totoong may nararamdaman ka sa akin eh. Paano kita liligawan kung sa event pa lang ay pinakita mo na sa akin na hindi ka interesado? Hindi ako nagsisising iligtas ka sa mga lalaking yun, Angelina. Dahil habang buhay kong sisisihin ang sarili ko kapag may nangyari sa'yo. Paano ba yan? Na-inlove pala ako sa peking bodyguard ko. Ang galing mo ah. Ilang araw pa lang tayong magkasama ay nahulog na kagad ang loob ko sa'yo. And I've been waiting for this moment to happen, Ina. Dahil matagal na kitang minamahal sa malayo. At ngayon, habot kamay na kita ay hindi na kita bibitawan pa. Hindi ako lalayo sa'yo, David. Lalo na at selang tumibok itong puso ko. Marami na akong naging lalaki. Pero ni isa ay walang nagtatagal. Sana marami pa tayong pagsasamahan, David. Hindi ko yata kayang magpalit ng gwardya. Biro ni Angelina sa huling sinabi nito. Napatawa na lamang si David at dahan-dahang hinalikan si Angelina. I love you, Ina. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Mas mahal kita, David. Ginising mo ang natutuloy kong puso at sinigurado mo ang kaligtasan ko. Kaya hindi na kita pakakawalan pa. Mahal na mahal kita. Kaya pala familiar ka sa akin dahil nakilala na pala kita. Napangiti na lamang si David at niyakap ang dalaga. Napapalakpak naman ang Don na nakikinig lang pala sa likod ng pinto. Natatawa na lamang ang dalawa at niyakap ni Angelina ang kanyang ama. Mabilis lumipas ang buwan at ikinasal na rin si David kay Angelina. Hindi na nila pinapatagal ang kasal dahil doon na naman sila pupunta. Hindi pa rin lubos maisip ni David na asawa na niya ang babaeng nagustuhan lamang niya sa malayo. Mas lalong hindi makapaniwala si Angelina na asawa na niya si David na naging bodyguard lamang niya. Ngunit ang totoo ay isa pala itong mayamang CEO kung saan na in love sa kanya. The end. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa pagsubaybay hanggang sa susunod na storya. Thanks for watching!